River family. Sige po, magsitayo po tayong lahat. At alam ko na excited po tayong magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen! Yes! Come on!
God is here, He is able. We join in to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We join in to see Jesus, oh, Jesus, He revealed. Your kingdom, open the heavens, pour out your spirit. Jesus be revealed, Jesus be revealed. God is here, God is here, God is here,
best clap offering. Come on, 10 seconds more. Come on, I'll give you time. Come on, and give him a shout of praise. Hallelujah, Jesus. Really, Lord, that you are here in this place. So right now, Lord, in this day, this is a different day, oh God, to worship. Come on, Life Giver Church, why not you lift up your hands? Sabi nga ni Bishop, na para mong inaabot ang kalangitan. As you lift up your hands, come on, I'll wait for you. As you lift up your hands, you will close your eyes. And I want you to remember the goodness of God in your life. How you prosper. How He gives blessing to you. He is faithful in your family, in your business, in your work, in your health. And from that goodness of God, I want you to sing a new song to Him. Come on, any song. Sing a new anthems to Him. That's right, that's right. Open your mouth, worship. Open your mouth and worship. That's right. That's right, Life Giver Church, you're doing great. All your voices, Life Giver Church. We fall down, we lay our crowns at your feet, oh Jesus. The greatness of your mercy and love at your feet. Lift up our hands and sing a song. And we cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. So we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Our crowns at your feet. That's right. If you want to kneel down, do it so. Lord, here we are, worshiping you. We are preparing your throne. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry.
church, lift up your hands and sing this song. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the for the very last time, only your voices without the singers. So we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we live our songs to you, Lord. That's right. Oh, we lift up your hands and we worship. That's right. Open your mouth and worship Him. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Sing, you give life. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Lift up your hands and declare the song. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Oh, you give life. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Sing, great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out
Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Let this be your anthem for this morning. Come on. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. If you believe that God is here in this place, you will lift up your hands and we'll sing this song all together as one family. All the earth, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Lift up your voice and sing. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you, Holy Lord. That's right. Open your mouth, lift up your hands and your worship Him. You are great, you are great, you are great, Lord. You sing, great are you, Lord. Great are you, Lord. Come on, life people, just sing. Singing, great are you, Lord. For the very last time, declare. Singing, great are you, Lord. Sing, great are you, Lord. Singing, great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. Lift up your voices. It's your breath in our lungs, so pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you, only Lord. Hallelujah, Lord. You're indeed here in this place, oh God. We will forever worship you. And we miss that thing, God. We miss that thing
we are worshiping in spirit and in truth. So Lord, we know na bitin itong oras na ito, but Lord, right now, we offer this worship to you. We offer this worship to you. It is all for you. It is all for you. So Lord, right now, prepare our hearts, prepare our ears to receive more of you. Niniwala pa kami, Panginoon, na hindi ka patapos ngayong araw na ito. So Lord, we love you, we thank you, and we praise you in Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen, amen. Pinakamalakas na palakpak sa Panginoon. Amen. Yung palakpak na napuspos sa worship. Come on. Come on, come on, come on. 10 seconds more. Amen. Thank you, thank you. Wow. Thank you, Life Giver Worship, for that powerful praise and worship. Right. So yun. Good day, Life Giver family. I am Jexfer Di Maala from Life Giver Metro. I just want to share my story. Year 2015, I was 15 years old back then. Na-invite ako mag-life group. Ayoko sana sumama dahil mahiyain ako. Ang kaso may pagkain daw doon. Kaya napajoin ako. So to make the story short, I encountered Christ. Nagtuloy-tuloy yung journey ko. Regular na umaattend ng life group and church. Pero one thing na hindi ko ma-embrace ay yung tithes and offering. Hindi ako convinced bakit kailangan ko magbigay ng ikapu. Ang tigas ng heart ko pagdating ng offerings and ng tithes, no? Pag tithes and offering na ang usapan. But God demonstrated to me the quality of being generous. When my mom passed away, nagbigay ang church ng tulong. Nung nasira yung eyeglass ko, I'm struggling, wala akong makita ang labo ng mata ko, wala akong pambili. Binilan ako ng life group group leader ko ng bago. May nag-cover ng fee ko sa life retreat para lang makapag-encounter ako. And Jesus died on the cross for my sin. So na-realize ko, hindi madamot ng Diyos, pati ang mga taong pinili niya. Kaya ano ba naman na ibalik ko yung 10%, which is sa Kanya din naman yun galing. So from then on, naging culture ko na mag-tithes and maging faithful ako, and naging faithful ako dito. Automatic kaltas ng 10% sa baon ko. No, bawat gibo, nagtatanim ako, and when I ask God for boldness, no, to overcome yung pagiging mahiyain ko, nagtatanim ako. So when God called me sa ministry and mag-open ng life group, nagtanim ako. And every time na may struggle sa school, nagtatanim ako. Yun, nagsimula lang sa patanim-tanim hanggang sa namunga. And yung mahiyaing Jex, naging president ng isang organization sa MCU, nakapag-open ng life group, and nakapagtapos ng college na may award. So, ang tapat ng Diyos, and totoo nga ang sabi sa 2 Corinthians 9 verse 6. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. I am now a registered nurse. Noong unang taon ko bilang COVID nurse, excited ako ibigay yung first fruit ko, hindi dahil para i-bless ako ni Lord, but more of response na I'm giving this because I'm trusting God. Knowing the provider ay si Lord at hindi ang work ko that time. And, ayun, gusto ko lang din i-add, no, na nung nag-desire ako na maging doktor, may isang tao na willing mag-cover ng expense ko sa school. And I am now a med school student, no, sa FEU. Kaya Life Giver family, I challenge you all na magbigay po tayo ng galing sa ating puso. At kung meron man dito na hindi pa convinced, magbigay ng kanilang tithes and offering, I can attest po. Hindi po totoo na lugi ka kapag nagbibigay ka. Ang totoo niyan, ikaw pa ang pinagpapala. Just simply realign our hearts to trust Him more than security of having a job. Kaya huwag kang matahakot magtanim sa church, ministry, or sa tao. Dahil tapat ang Diyos at aani ka sa huli. Amen ba? Sige po, itaas natin ng
mga envelope and let us pray. Lord, thank you sa pagiging tapat mo sa buhay namin. Thank you rin po sa opportunity na maibalik ang kung ano ang nararapat sa iyo at opportunity na ipakita ang pagmamahal at pagsunod namin sa iyo. Kita mo po ang puso ng bawat isa sa pagbibigay. Maging blessing po ito sa kingdom mo at sa ibang tao. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. Life Giver family, online and on-site, let's give. Good morning, Life Giver family! Ang hina naman yan. Good morning! Sabi mo sa katabi mo, ang ganda mo, ang pogi mo ngayon. Come on! Ilan sa inyo handang mabless ngayong umagang to? Amen. Diba? Ilan sa inyo na problema ng pera? Taas ang kamay. Ilan sa inyo na problema sa mga asawa? Taas ang kamay. Anyway, bago tayo magsimula, meron akong tatawagin dito, isang kakaibang panauhin. Dalhin po natin ang ating panauhin dito. Ayan na. Tignan ninyo yan. Yan, ito ang ating panauhin ngayon. Palakpakan nyo naman. Alam nyo na kung ano to. Ito, lahat daw na nagkakaupuan na ganito, umaangat ang negosyo. Amen! Ilan dyan gusto umangat ang negosyo? Tiyaking may bangkong ganito. Ilan dyan single, naghahanap ng kapartner sa buhay? Natiyakin mong may ganito ka. You know, natutuwa naman ako because our church has been built by the grace of God. Palakpakan natin yun. Amen. And we are now on the finishing stage of our Project Solomon. Di ba? Nakakatuwa, nasa waterproofing stage na yata tayo. Correct? At asan ba si Pastora Lovely? Andiyan ba si Pastora Lovely? May good news ako. Architect, kung nakikinig ka sa akin, may lumapit sa akin, gusto daw mag-bless ng waterproofing materials. Praise God, no? At itong upuan na to, kaya ito nakalabas ngayon dito para paalalahanan kayo that you should be privileged to take part in building our church, no? So, ibig sabihin nun, kung magpe-pledge kayo, pledge to also have a chair to be put there. Kailangan natin ng 800 na ganito dun sa ating, imagine mo, 800 yung capacity, no? So I pray na hipuin tayo ni Lord to see the importance of participating in building our church, no? So mamaya po ipag-pray ninyo na tumulong tayo sa pagpundar ng ating mga upuan para sa ating mga church. Amen? Taas ang kanang kamay, taas ang kanang kamay. Hawakan ng katabi, sabihin mo, kumuha ka ng upuan, ha? Oo. Kaliwa, ganti tayo, sabihin mo, wala kang uupuan dun. You know? So, I pray na i-consider niyo yan. Amen? Praise God. Thank you. Palakpakan natin ang Panginoon natin. Woo! I'm excited. Are you excited? Ito na naman si Pastor G in the house with so much energy. No? Iniisip ko nun si Cynthia in 2002, dinala ako sa isang malaking church. Tapos nakatingin siya sa akin habang nag-altar call. Naalala ko yun Sabi nung pastor, while our heads are bowed and our eyes are closed, if you want to surrender your life to God and accept Jesus and start over, why don't you come forward? Yeah? Si Cynthia nakaganyan, no? Ako naman, nararamdaman kong tumitingin siya sa akin. So ako naman, sige nga, para mabawas-bawas naman yung galit ng asawa ko sa lahat ng kalokohan ko. Lapit ngayon ako. Tanggap nga na ako kay Jesus, di ba? So nauto ko na naman yung asawa ko. Amen.
nagsimula yung pagpapanggap ko. Sabi nyo nga, pagpapanggap. And you know what? I believe lahat naman tayo nagsimulang magpanggap. Tama? Marami lang natutuloy yung pagpapanggap. Amen. Di ba? Pero hindi ko napansin na may natanim na pala sa akin nung panahon na yon. Sino ba naman ang gustong sira ang pamilya? Sino ba naman gusto na hindi maganda relationship nyo sa magulang ninyo? Sino ba naman ang gusto na parang aburido ko sa buhay at galit ka at ayaw mo magpatawad? Lahat tayo ayaw nun. What I didn't understand back then was that ang akala ko, I need to start my life over by myself. Ang akala ko, pag nagsimula ako, kailangan galingan ko to. Hindi pala. Kailangan ko palang tamang gabay. Sabi nyo nga, tamang gabay. I have good news for you, Life Giver family. You don't have to journey alone. Amen. Hindi mo kailangan patunayan na kaya mong maging matino. Hindi. Yun pala yung manifestation pagka lumalalim ka pala kay Lord. No? So ngayong umagang ito, I'll be sharing with you something that's very, very important. And I pray na you will take notes today and be with me. Amen? Let's pray. Panginoon, samahan niyo po ako ngayong umagang ito as I deliver your message. Override all my thoughts. Override everything that I'm gonna say. Pero ang panalangin ko, Lord, lahat ng naririto maging online, offline, and on-site, Lord, I pray that they will humble themselves to receive the message that you have for them. It is no accident kung sino man ang makakarinig para sa kanya ang mensaheng ito. And everybody say, Amen and Amen. So in Ephesians chapter 5, nagsimula ho yun, Paul was calling on the church sa Ephesus to unite and in unity in love. Sabi niya, be imitators of God as beloved children and walk in love, just as Christ also loved us, gave himself up for us as an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Alam mo, itong word na imitator, it caught my eye during my devotion, no? Nung sinabing, you have to be imitators of God. Paano mo mai-imitate ang Diyos na hindi mo naman kilala? Does that make sense? Paano mo mai-imitate ang isang bagay na hindi ka naman familiar? Di ba? Pansinin ninyo, lahat ng mga nagtitiktok, di ba? Pinapanood nyo muna bago nyo gayahin. Correct. Sample? Hindi na. Okay na? Alright? Di ba? Pinapanood nyo muna bago nyo gayahin. Ang problema, wala kang ginagaya. I grew up with no parents, so hindi ko alam how to become a good parent. Wala akong nakita na mag-asawang masaya, kaya wala akong sariling ideology about marriage. No? And I was growing up, I never grew up with a kuya. Kaya hindi ko alam ang relationship na may kapatid. Hindi ko alam kung anong situation ninyo, pero the word imitator is may dapat kang gayahin. At sinabi rito, be imitators of God. In Greek, the word imitator is mimetes. It means to follow by example. Ibig sabihin, meron kang susundin o gagayahin, meron kang pinapanood na dapat, yun ngayon yung dapat mong gawin. Ang problema, marami nag-church, hindi nababago. Bakit? Wala silang ginagaya ng pagbabago. Wala akong narinig na amen ngayon. Diba? Come on, church, participate with me. Kasama mo, mister mo, huwag mong sukuan yan. Ako, hindi ako sinukuan ni Cynthia. Mas lalong hindi ko siya sinukuan. Amen. Okay, baby? Oh. Diba? Kasi bakit? Kasi nung panahon na yun, wala naman akong kuya eh. Wala akong ginagaya. Kaya naintindihan ko na kung ba't ako nag-backslide. Naintindihan ko na kung after 3 weeks, mawawala na naman ako sa church. Akala ko nga nun, pag may maganda akong ginagawa, lalalim pa na ng palataya ko. Mali pala. May tamang proseso ng paglago. So kung gusto mong ayusin ang buhay mo, dumaan ka sa tamang methodology. Wow. Maging sa unang sulat ni Paul sa Korinto, ang linyang ginamit niya bilang tagubilin. 1 Corinthians, madali tandaan, no? 1 Corinthians chapter 1 verse 11. Anong sinabi doon? Be imitators of me as I am of Christ. So, ngayon merong nangyayaring duplication. Tama po ba? Di ba? Sabi niya, ako naman ang gayahin nyo. Kasi ginagaya ko ang Panginoon.
Ang problema, papasok tayo sa church, papasok tayo sa journey natin na wala tayong ginagaya, kundi umaasa tayo sa sarili nating kakayanan. Paano mo pagtatagumpayan ng bisyo? Wala ka naman nakitang nagtatagumpay sa bisyo. Meron ka ngayong iniindang sakit, di ba? Meron ka ngayong life-threatening disease. Wala ka naman nakakausap na merong life-threatening disease na napagdaanan yun para sabihin, Mare, galing na ako dyan, kaya ko yan. Kaya ngayon, pag dinapuan ka ng problema, tiklop ka agad kasi wala kang nakikitang ginagaya. You see, gayahin daw natin siya. Gaya ng paggaya kay Jesus, which is naman every Christian's goal. Ano yung goal natin? Christ-likeness. Sabi nyo nga, Christ-likeness. Kaya nga, goal natin ni Christ-likeness. Katulad, kagaya. Ang bigat ng word, di ba? Alam nyo ba, since we were kids, we were born to be imitators. Panoorin po natin itong short video na to. I'm a rabbit in your headlights, scared of the spotlight. You don't come to visit, I'm stuck in this bed. Are you looking where you're going? Thin rug Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back then? No. she's crying. She cries when she's laughing. Fat bloody fingers are circling your soul. Helping the kids out of their coats, but wait, the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up, and planted lilacs and buttercups. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay. Dirt road, knee-deep snow, watching the fire as we grow. Yan ang amen. Amen. Ilan sa inyo hanggang ngayon, ang sagot sa inyo ng anak nyo, wait lang, wait lang, wait lang. O, hindi yan. Anak ko. Baka ikaw kasi pag tinawag ka ng asawa mo, wait lang, wait lang, wait lang ka rin. Paano mo asahan yung anak mo magbasa ng Biblia? Hindi ka naman nakikita nagbabasa ng Biblia. Amen! Paano nila aagahan sa church? Mr., Mrs., lagi kayong late sa church. Di ba? Hindi mo nga ma-encourage mag-life group dahil wala kang life group. Ano man ang ginagawa daw ng matanda sa mata ng bata ay nagiging tama. Well, I have good news for you. Those days are done and we can always start over. Amen. And the same thing applies in our Christian walk or our Christian journey. Sabi nga ni Peter, ni-refer niya yung process of spiritual infancy. Sabi niyo nga, spiritual infancy. Yes, lahat tayo nagsisimula as infants. Tignan nyo 1 Peter, sa 2nd verse ng chapter 2, sabi niya, like newborn babies, you must crave pure spiritual milk.
so that you will grow into a full experience of salvation. Ibig sabihin, pag pumasok ka pala sa spiritual journey mo at any given age, para ka palang spiritual baby uli. Ngayon, naintindihan ko na. Ang bata, bago makalakad, ayaw tumakbo doon hanggat walang hawak na ganito. Ganun palang baby, naalala niyo ba yon? Kahit kumuha ka ng susi, sabi mo, "Halika rito, dali. Gusto niyang humakbang, pero natatakot siya. Gusto niyang puntahan yung dapat niyang puntahan, pero hindi niya magawa, kailangan niya ng alalay. Kaya ang ganda ng illustration dito, sa buhay ng bawat isa sa atin, dumadaan tayo sa pagiging baby. Tingnan mo yung katabi mo, hindi na naalis sa pagiging baby. Amen. Praise God. Alam mo mga baby, they cry when they can't speak. They crawl when they can't walk. They can't drink or sip. Diba? So ang ginagawa, pinapadede, pinapatakan pa. Inaalalayan muna hanggang sila ay may kakayanan ng kumain. At ganyan din ang ating spiritual development. Maraming bagay tayong hindi nauunawaan o nalulunok ngayon. Tama po ba? Amen. Naalala ko noon, nung pumasok ako sa ganitong church, galing ako sa Kristan ako eh. Diba? So kami, sanay ako sa walang sino man ang na... Tapos dito, papasok ka, gumaganyan yung mga tao, parang, lakas ng tama ng mga tao dito. Anong meron? Diba? Do you get what I'm trying to say? Ilan dito nakaranas ng ganon? Diba? Parang hindi ka sanay sa atmosphere. Hindi ka sanay sa attitude. Hindi ka sanay sa program. Tama, Mare? Diba? Kaya lang nakakapagtaka, bakit yung pamilya na yon masaya? Samantalang itong pamilya na to na linggo-linggo nagsisimba, nagmumurahan pagkatapos magsimba. Hindi ko maintindihan yun. Nagtataka ako, bakit dito sa church na to, may mga envelope, samantalang sa amin, padamihan ng barya. Amen! Di ba? Nagtataka ako kung bakit namulat ako sa isang tipo na hindi ako sanay. Nalimutan ko na bata pa pala ako noong mga panahon na yon. Question, baka naman hanggang ngayon, bata ka pa rin. Baka ang tagal mo na sa church, ganyan ka pa rin. Amen! Every Sunday, church ka ng church, pero pag uwi mo, ano ba naman, buwisit naman, hanggang ngayon, ako pa rin ba maglalaban itong mga to? Magbubunga nga ka na naman, kaya yung mga anak mo, hindi mo nawiwin. Hello, may kausap ba ako ngayon? Baka sagot ka pa rin ng sagot sa mister mo. Baka mister, wala ka naman paglalambing at pinapakitang spiritual leadership sa bahay. Ano, tuloy pa ba natin to? Amen? Namiss niyo ba ako? Namiss niyo ba ako? Amen? Hindi dahil nagpe-pray ka, hindi dahil Sunday service ina-attenan mo, ibig sabihin nagmamature ka. Maraming nananatili na panggatas pa rin. Hindi pa rin nila intindihan yung dying to sin. Pag nagbiro ko nga, sabi mo, mamatay ka na. Ha? Huwag naman. Mamatay ka na sa kasalanan. Tama, mali. Lahat nakafocus sa damdamin ninyo. Damdamin ng Panginoon ang unahin natin. Hindi maintindihan niya ng mga taong nagsisimula pa lang sa journey nila. Kaya sakto yung sinabi ng author ng Hebrews na sinabi niya, anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. So okay lang pala. Dahil pag ikaw pala ay nasa spiritual infancy, umiinom ka pa ng gatas, hindi mo pa naintindihan ang righteousness na pinag-uusapan. Verse 14, but solid food is for the mature, who by constant use have trained. Aba, may training pala. May pagsasanay, may paglago, di ba? Who have trained themselves to distinguish good from evil. Kaya pala ang bata, no? Ang bata, hindi naman nila atraso na maging mapang-agaw sila, di ba? Makikita mo, may dalawang bata nag-aagaw, isa umiiyak, isa hindi. Bakit? Inagaw niya yung laruan ko eh. Hindi niya pa kasi alam na mali yung pag-agaw kasi bata pa siya. Kaya marami sa atin in our spiritual journey, during the stage of infancy, hindi pa rin natin talaga alam ang tama at mali. Ang problema, meron tayong ego. Wala na mga amin na ikaw ay walang kwentang magulang. Wala na mga amin na bungangera kang asawa. Tama, mali. Wala na mga amin na batugang kang mister. Wala na mga amin na tamad kang anak. Wala na mga amin nun eh. Iisipin mo, you're okay. Tama, mali.
And that's where the deception happens. Why? During your infancy, wala ka pa sa mature state of understanding God's plan for you. Wow. So let's pause for a moment. Pag-usapan natin ngayon maturity. Kasi doon naman talaga tayo pupunta, hindi lang sa maturity in physical form, but also in spirituality. Kung paano tayo magmamature depends on the following. Pakinggan niyo po ito. Maturity process is based on the 4 things. Number 1, our surroundings. Diba? Kapag ikaw lumaki ka na puro matatanda ang kasama mo, automatically nagmamature ka. Amen? Diba? Sumama ka sa mga bata, lalo ka nagiging isip bata. Sumama ka sa mga mas matanda, mga negosyante, nagiging negosyante ka rin. So kung ano daw yung pumapalibot sa'yo, nagfo-force na maging mature ka. Pangalawa, our experiences. Yung mga panahon na wala kang malapitan, yung mga panahon na wala kang maiyakan, yung mga panahon na walang nagtuturo sa'yo, you are now obliged to learn independently on your own. Pangatlo, our belief system. Our belief system allows us to grow into maturity. And last but not least, the most important of all, our support system. Kailangan merong pagtuturo, kailangan may pag-alalay, kailangan merong ganong sistema habang ikaw daw ay nagmamature. At ito ang isang katotohanan. One's age does not necessarily reflect one's maturity. Can I get an amen? Hindi porke matanda ka na, kumikilos matanda ka. Nakakalungkot nga kung sino pa yung matanda, siya pa yung isip bata. Amen! Diba? Minsan inaasahan mo na may lawak, inaasahan mo na may lalim, kaso hindi ganun ang nangyayari. Bakit? Siya pa yung matampuin, siya pa yung siloso, siya pa yung ang daming sinasabi. Amen! Pwede ngang matagal ka na sa church nagsiserve, pero hindi ka nag-grow up Amen! So paano ngayon pag spiritual maturity ang pag-uusapan? So when thinking about our Christian life, the Bible speaks of spiritual maturity in similar way. For example, dinidescribe ni Paul sa Church of Corinth, infants in Christ. Basahin natin ang 1 Corinthians 3:1. The reason why I'm giving a very, very good introduction on this is for us to realize the importance that we need to mature. Ano sinabi rito? And I, brethren. So kausap niya mga Kristiyano, brethren yung ginamit. Could not speak to you as to spiritual men. Ang sakit nito. Hindi kita pwedeng kausapin as spiritual men. But as to men of flesh. Ibig sabihin, wala ka pa sa heavenly things. Nasa mundo ka pa rin. As to infants in Christ. So gusto mong itrato kita as mature, then grow up in Christ. Wow. Kung hindi, wag mong asahan na kinakausap kita as spiritually mature. Bakit? Iisip bata ka pa rin pala Yan ang sinasabi ni Paul. And I gave you milk to drink, not solid food. For you were not yet able to receive it. Indeed, even now, you are not yet able. Ano ka ba naman? Ilang life group, ilang conference, ilang puso event na inatinan mo, ilang coaching, ilang online, ganyan ka pa rin. Devotion lang, hindi mo pa magawa. Amen! Ilang life retreat na ang dadaan. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagla-life retreat. Eto matindi, SOD na naman. Hindi ka pa nagle-level up. Tapos 2 taon ka na sa church, something is wrong. Yan, tahimik na naman tayong lahat. Kaya natatagalan yung pag-preach ko rito. Amen. Sabi rito, for you are still fleshly. For sincere, there is jealousy and strife among you. And you are not fleshly, and are you not walking like mere men? For when one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos, you are not mere men. So, what then is Apollos? And what then is Paul? Servants through whom you believed, even as the Lord gave opportunity to each one. Notice that he mentions on the last verse 4, I am of Paul, I am of Apollos. Alam mo kung bakit? May nai-establish pala dapat na identity.
na nakabase sa teacher o guru o mentor mo. Ang problema, church, sino ang mentor mo? Ba't ganyan ka? Mentor niyan si ano Amen! Makikita niyo mga tindig ng mga metro. Amen! Makikita niyo tindig ng elliptical. Mararamdaman niyo yung lakas ng boses ng central. Diba? Identity ang pinag-uusapan dito. Kaya nga nasa body of Christ, pag nalaman na pastor tayo under Bishop Manny, the name Bishop Manny ay nire-represent natin. Nakuha niyo ako? Kaya nakalagay dito, I am of Paul, I am of Apollos. Nakabase sa mentor mo ang tingin sa iyo ng mga tao. Wow, parang konti lang nakaka-appreciate nung sinabi kong yun. Di ba? One of the major factors in growing and maturing talaga is the way you are being taught. The way you are being mentored, the way you are being discipled. Kaya nakasalalay sa discipler ang paglago ng isang disciple. Grabe. Paano yan kung ikaw yung disciple leader mo? Ikaw ang discipler, pero wala ka naman palang naituturong maganda sa life group mo. Wow. Marami palang walang mentor. Marami naman may mentor, ayaw magpa-mentor. Ang tawag sa kanila, tormentor. Wala sa script yun, kaya hindi lumabas. Tandaan po natin, and please take note of this, we are not intended to remain infants in Christ. Hindi tayo dinisenyo ng Lord na habang ikaw ay nagsimula sa spiritual journey mo, 2 years down the road, ganyan ka pa rin. Dapat may nakikitang pagbabago. Dapat nagmamature tayo sa pananampalataya. Hindi yung tumatagal ka sa church, lalo kang humihina pag may problema. Dapat your God is bigger than your problems. Amen. So pag pinag-usapan ng spiritual maturity, Paul often uses the word teleos. Translation, perfect or complete. Ito matindi, mature. So lagi na lang ginagamit ba't kaya laging ginagamit yung word na mature? Because spiritual maturity is not just an individual goal, but the goal for the entire body of Christ. Dapat nagle-level up talaga tayo. So ngayon, na-establish ko na that we were infants, and we may be still infants, but we need to mature. And that imitating is the major part of the process of growth in our spiritual journey. Introduction pa lang ho yun pala. Amen? Let's now go to our text. Wala kailangan talaga, alam mo, 2 linggo ko pinagandaan tong word na to. Amen? Di ba? Ang sarap kasi mag-aral kung bakit ganun ang binibitaw ni Apostle Paul. Bakit lagi na lang maturity? Bakit immature ba tayo? And the answer is yes. Kaya nung sinarado niya ang chapter 3, ang sinabi niya, 15, therefore, let us, many as are mature, have this mind. And if anything you think otherwise, God revealed this to you. Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule. Let us be of the same mind. Philippians chapter 3, verse 15 hanggang 21. Verse 17, join in following my example, and note those who walk as you have us for a pattern. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you, even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is their shame, who set their mind on earthly things. For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body, that it may be conformed to His glorious body, according to the working by which He is able to even to subdue all things to Himself. Thank you sa word ni Lord. So meron akong 5 points. But please, samahan niyo ako as we just, kasi maikli lang naman tong explanation na to. Number 1, a mature Christian is mindful of what he was taught. A mature Christian is mindful of what he was taught. Sinabi dyan, no? Let us, as many as are mature. Ilan dito nagmamature? Taas ang kamay? Come on. Yung iba, hindi pa inaamin. Come on, it's okay. Nagmamature na tayo. Amen. Di ba? Lumalago na tayo. Alright, that's yung sinasabi rito.
Have this mind. Magkaroon ka daw ng ganung pag-iisip. Kasi pag hindi ganun ang pag-iisip mo, papakita sa'yo ni Lord anong dapat gawin. Di ba? Anong pag-iisip yun? Ito yung matapos ipaalala ni Apostle Paul in the previous verses. Sabi niya, watch out sa mga dogs and evildoers. Alam mo ng beer house, huwag mo nang pasukin, mapapainom ka. Amen. Alam mo nang inaakit ka, huwag mo nang puntahan, matitempt ka, magkakasala ka. Sinabi rito, sinabi ni Paul, watch out, mag-iingat ka. Tandaan nyo the more closer you wanna be with God, the more kahahatakin ng demonyo. Kaya nyong magbakasyon kung saang Boracay, Palawan, pero yung paa nyo hahatakin papunta sa Sunday service. Amen. Makikita ninyo na nagdi-desire ka ng bagong cellphone, pero wala kang desire na tumulong sa church. I mean, that's the reality kasi dinaanan namin yun. Hanggang ngayon, dinadaanan natin lahat. Tama po ba? Di ba? Nagpaalala si Paul, sabi niya, kung meron pwedeng magyabang, ako yun. I'm from the tribe of Benjamin, Hebrew of Hebrews, Pariseo ako. Pero sabi niya, baliwala lahat ng yun. I cannot say na I have obtained everything, sabi niya. At di niya pa daw naabot ang lahat o alam ang lahat. Ganun siya nagpakumbaba. The one thing that I know, sabi niya, is that I forget the past. Kinakalimutan ko ang nakalipas. Pwede ba sabi mo sa katabi mo, move on ka na. Stop living on your past failures, past experiences. Kaya sabi niya, the one thing I do is forget what is behind me. Kinalimutan niya na yan. Bakit? You have a chance to start over again. Tapos sinabi niya, and I will strain towards a goal. Yan ang sinabi niya. Magsusumikap, papunta sa hinaharap, tungo sa isang target. Ano yung target? To win the prize. Anong prize? Which God called him heavenward. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Amen. Ayaw niyang masira pamilya mo, ayaw masira ang future mo, kaya ka nasa church ngayon. Ito yung calling na ginagawa sa atin ni Lord. Kaya nga sabi niya, Brad, wake up. Iniingatan tayo ni Lord, tapos iniisip mo, dinidisiplina ka ng mali. Tama ba? Lahat ng ginawa ni Lord para sa atin, iniisip naman natin, unfair. Kasi mali pa yung pananaw natin. Kaya sabi niya, kung merong pwedeng magyabang, ako yun. Bottom line, isa puso natin ang mga natututunan natin. Huwag nating i-take for granted at baliwalain ang mga aral na napupulot natin. Nag-life ka na, tama? Alam mo na mga spiritual truth. Nag-life start ka na. Alam mo na yung mga mahalaga, tama mali? Nagbuhay nga naman ka. Naintindihan mo na dapat tanggalin yung laman, di ba? Nag-14 doctrines ka pa para palitan yung dapat ng dapat. Tapos mawawala ang devotion na naman sa buhay mo. Nung panganahon na may sakit ka, kung makaluhod ka kay Lord, ngayon pinagaling ka, wala ka kay Lord. Nung panahon na wala kang trabaho kung magmakaawa ka, ngayon binigyan ka ng negosyo, wala ka kay Lord. Parang hindi ko maintindihan yung process na pabaligtad. Nakuha niyo ako? Kapatid, kung nasaan ka na ngayon na masarap ang pakiramdam sa presensya ni Lord, aalis ka pa. Parang it does not make sense to me. Di ba? Hindi lang yun. Huwag niyong sayangin yung mga aral na ginugugol para tiyaking lumago kayo. Huwag niyong pagpilitan ang sarili niyong style. Amen. Kasi yung mga sarili kong style ang nagpahamak sa akin. Kailangan tanggapin ko yung tinuturo sa akin and be mindful of that. Woo! Andyan pa ba kayo? Ayan ang hirap sa salita ng Diyos eh. Yung mismong preacher tinatamaan. Amen. Kasi naalala ko nun yung yabang ko. Hanggang ngayon, may yabang pa nga ako. Diba? Amen. Wala na akong magagawa sa yabang ko eh. Diba? Pero ito lang yung pagyayabang ko. Nabuo ni Lord pamilya ko uli. Amen. Ito lang yung pagyayabang ko. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Talagang ipagyayabang ko si Lord. Kaya mayabang talaga ako sa Panginoon. Eh no, nagyayabang ako nang walang katuturan. Ikaw, anong pagyayabang mo? Tagal mo nun sa church, wala ka pang life group. Pagyabang mo yan. Ito matindi. Leader ka, wala kang dinidisciple, ka lang, Kasi wala kang nililid. Amen. Makukuha niyo yung signal line mamaya. Anong lesson natin? Anong lesson?
Isaisip mo lahat ng mga tinuro sa'yo, at kung hindi, si Lord mismo ang magpapakita sa'yo. Huwag mong pagdalawang isipan ng pagpunta sa church dahil sabihin mong gusto mo magpahinga. Baka pagpahingin ka ni Lord talaga. Amen! Diba? Nananalo mga demonyo sa mga malilit na bagay, huwag kang pumayag. Nawa niyo ako? Woo! Number 2. A mature Christian shows progress towards transformation. A mature Christian shows progress towards transformation. Ano sabi dyan sa verse 16? Nevertheless, sige, ganun pa man. To the degree that we have already attained. Brad, nagde-develop ka na eh. Andiyan ka na oh. Tumapak ka na sa presensya ni Lord. Andiyan ka na eh. You have already attained that level of degree. Let us walk by the same rule. Let us be of the same mind. Nasa life group ka na, ba't aalis ka pa? Magsusulo ka na naman? Hindi ko maintindihan yun. Tama, mali. Meron ka ng coach, meron ka ng discipler, magla-life retreat ka na, tapos sasabihin mo, ay, 2 days, 3 days, kapatid, 1 buwan ka nga, walang pera eh. Tama, mali. Ilang taong ka na problema? Ang pinoproblema mo ngayon, 2 araw na ibibigay mo kay Lord? Hello? Hindi ko maintindihan yun. Ilang taon kang umiiyak kay Lord? So ngayon, umiyak ka naman sa presensya ni Lord. Pwede ba yun? So pagbabasihan mo pa yung tanong na yun? Grabe. Tumataas ang antas dapat natin at dapat nating pangalagaan yung pagtaas ng antas na yun. Kasi the harder that you are now trying to be better in your life, the harder the demonyo will take you from becoming better. Pansinin ninyo, gusto nyo magbasa ng Biblia, inaantok ka. Nangyari ba sa inyo yun? Ginagamit yung pampatulog ang Biblia? Tama, mali. Gabi-gabi naman ako nagbabasa, Pastor. Oo nga, wala pang 1 minuto. Hindi pagbabasa tawag doon. Ginagamit yung pampatulog yung Biblia. Ang tagal mo na sa church, worship time, hindi ka pa rin nagtataas ng kamay. Bakit? Anong meron? Hindi ko mag-get yun. Samantalang lahat ang nag-worship nakangiti. Ikaw lang yata yung nag-worship na kasimangot. Dapat habang tumatagal tayo sa church, nakikita natin yung paglago. At pag nararamdaman mo yung paglago, inaalagaan mo yung paglago. Mga misis, mga mister, hindi ba kayo natutuwa na lumalago ang asawa ninyo? Amen. Kaya anong ginagawa nyo? Gigising kayo maaga. O, halika na. Ini-encourage mo na siya. Tama, mali. Ang sarap alagaan ng asawa na nagmamature kay Lord. Correct? Minsan nga nakakaasar eh. Ang tagal-tagal nyo na. Nag-aaway pa kayo. Papunta pa kayo sa church. Amen! Ano mang paglago, dapat alagaan, dapat ganyan din tayo mag-isip, sabi ni Apostle Paul. Anong lesson? Lesson number 1, isabuhay natin ang lawak at lalim ng ating pagkakilala kay Jesus. Hindi ka lang worshiper. Makikita sa buhay mo yung lifestyle ng isang tao na nagbabago. Amen. Kung dati, high blood ka, ngayon anemic ka na dapat after 2 years. Tama ba? Di ba? Alam mo, natutuwa naman ako, praise God, ipagyayabang ko, nasuot ko na to. Praise God. Di ba? 4 months, no rice. Wow! Di ba? Yabang ko ngayon, nakapag-tuck-in na po ang inyong lingkod. Bakit? Sinabi ba naman sa akin ng asawa ko, Dad, fruit of the Spirit, self-control. Pastor ka pa naman. Pagkain, hindi mo kayang kontrolin. Paano mo ipipreach yung self-control? Ikaw na magpastor. Pero alam mo, sa isang banda, tama siya. Amen. Kailangan kami nagiging example ng pamumuhay na ayon sa Diyos. Pangit naman kung wala kaming kwentang asawa. Di ba, dear? Alam mo, I love you, right? Yeah. Pangit naman kung wala kaming mga kwentang tatay. Hi, mga anak. Love you guys. Di ba? Pangit naman kung hindi nila nakikita na kami mismo nag-worship sa bahay. Tama, mali. Kaya yung pinakita ka kanina, dapat yung lawak at lalim mo kay Lord, nakikita din ng tao. Tanong niyo kung bakit? Kasi yun ang nakaka-attract sa'yo. Hindi yung damit mo nakaka-attract, yung ugali mo. Yung tapang mo kay Lord.
Yung pagbabago mo, yan ang makikita ng mga tao kung bakit ma-attract sila kay Lord. Amen! Di ba? Another lesson, ang tunay na nakakilala kay Jesus ay nababago ang buhay. Huwag mo sabihin, babalik ka na naman sa kasalanan. Excuse yun. Huwag mo sabihin, babalik ka na naman sa bisyo. Excuse yun. Huwag mo sasabihin, dinala ka ng kahinaan mo. Excuse yun. Dahil ang mga tunay na nakakakilala kay Jesus, nananatili kay Jesus. At ang tunay na nakakakilala kay Jesus, mahihiya kay Jesus. Itutuloy ang pagbabago kay Jesus. Amen. Bigat ng word talaga, ano? Sakit. Ang sakit. 11 beses ako tumanggap kay Jesus sa dami ng pagpapanggap na ginawa ko. Pero isa lang na patunayan ko, may katotohanan sa buhay pagkasama ang Panginoon. So pwede ba bulungan mo yung katabi mo, sabi mo, tigilan mo ng pagpapanggap. Amen! Amen ka ng amen dyan, tigilan mo na. Number 3, a mature Christian is mentored and monitored. Kasi sabi niya, no, brethren, join in following my example and note those who so walk as you have us for a pattern. Ibig sabihin, may role model kang tinitignan. Ibig sabihin, may role model kang susundan. Ibig sabihin, may magtuturo sa'yo. Ibig sabihin, susunod ka sa nagtuturo sa'yo. Ibig sabihin, may nagme-mentor, meron kang guide, meron ka daw pattern na nakikita kasi meron kang dapat gayahin. Paano sila magpa-Project Andrew? Ikaw hindi ka nagpa-Project Andrew. Paano ka mag-share ng gospel? Hindi naman nakikita na nag-share ka ng gospel. Eto matindi. Pinapakitaan ka, hindi ka naman gumagaya. Tama, mali. Baka naman hindi nagkulang ang mga mentor at leader nyo sa iyo, talagang hindi ka lang sumusunod. Amen! Talaga si Pas Gio. Anong lesson? Paano maitatama ang mali kung walang nakakakita ng mali mo? Does that make sense? Wala di ba? Hindi mo alam yung mali mo kasi feeling mo lagi kang tama. Kasi wala ka namang accountability partner. Ito pa matindi. Huwag kayong maglalapit sa amin pag problemado ka na. Maglapit ka bago ka magdesisyon. Tama po ba yun? Hindi, Pas, kasi ganito nangyari, kasi ganyan. Dapat pumunta ka, Pas. Nagbabalak kami ng ganyan What do you think? Mangonsulta kayo sa mga leader, coach ninyo, sa mga life group leader, sa mga pastor ninyo. Hindi yung pagka nagka-problema, tsaka kayo magpapapray. Magpapray kayo bago kayo magdesisyon. Amen! Di ba? Sinabi ng wag umibig, umibig. Nung nabigo, please Lord, heal me. Pastor, pray for me. Nung ligawan, wala kami. Ngayon, sasama nyo na naman kami. Hindi nyo gayahin si Marco. Amen! Praise God! Congratulations na. Pastor Shobe, congratulations. Diba? Anong lesson? Paano mo malalamang mali kung wala ka namang pamantayan? I mean, tama ba? Nabubuhay ka sa sarili mong pamantayan You think what you think is right. No, the Bible is very clear on what is good and what is bad, what is right and what is wrong. At meron kang leader o mentor o coach, disipulos! Narinig niyo yun? Isang tawag ng disipulos. Bakit matindi ang leader ng disipulos? Hindi ko sinabing sexy, sinabi ko lang matindi. Kaya makikita mo kung anong giting ng leader, ganoon din ang giting ng mga disipulos. Disipulos! Diba? Kasama ba kayo sa disipulos, mga mister? Ngayon pa lang, anyayaan ko na kayo, sumali kayo sa disipulos. Mga matatapang, magigiting, sumusunod sa mga asawa. Amen! Diba? Mahalagang may tamang pamantayan, mahalagang may sinusunod na gabay, huwag kang magsimula mag-isa, magpa-mentor ka. Amen? Number 4, a mature Christian has a heavenly mindset, not earthly. Kasi sinabi dyan, for many walk, marami, of whom I have told you often. Madalas kong sinasabi sa iyo, and now tell you, even weeping, kahit
kahit umiyak ako, sabihin ko sa iyo to, that they are the enemies of the cross of Christ. Huwag kang sumama sa kanila. Tigilan mo na makamundong bagay. Nagbababala si Paul. Sabi niya, kalaban ng krus ang tinutukoy niyang mga tao na hindi sumusunod kay Lord. Na napakasaklap na magiging ending. Bakit? Dahil sa maling direksyon, maling pananaw, maling priority. Verse 19, anong mangyayari? Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly things. So very clear. Lahat ng nakafocus sa mga makundo, yan ang ending. Gusto nyo ba ng ending na yan? Earthly mindset yan. Ano sinasabi? Set your mind on heavenly things. Huwag kang matakot matay. Lahat tayo kukunin ni Lord. Matakot ka kung paano ka mamatay kasi eternal ang katapusan niyan. Huwag kang magmagaling dito sa mundong ito. Magmagaling ka sa katapusan ng eternal salvation. Ako nyo ako? Kaya nga ito yung sinasabi rito. Anong lesson? Hanggat di na itatama ang pananaw, hindi maitatama ang galaw. Paano magiging importante si Lord? Hindi mo naman mahal sa Lord. Hindi naman sa tingin mo mahalaga yan. Kaya hindi mo unahin yun. Another lesson. Ang halaga ng isang bagay ay nakasalalay sa halaga ng pagtingin mo sa bagay na yun. Mahalaga ba ang Biblia? Depende sa tingin mo. Mahalaga ba ang pag-worship? Depende sa tingin mo. Kasi depende sa tingin mong mahalaga, yun ang uunahin mo. Amen. Anong lesson natin dyan? Di ba? Kailangan nating iayos, itama ang ating pananaw para mabago ang ating patutunguhan. Amen? And last point, ito dito po magtatapos. A mature Christian understands where he or she belongs. Kasi sinabi dyan, no, our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior of the Lord Jesus Christ. Ang ending pala natin, ang citizenship natin, so marami dito, triple citizenship, tama? Filipino citizen, senior citizen, and citizen in heaven. Mare, congratulations, 3 na pala citizenship mo. Diba? Dapat mahalaga para sa'yo yung magiging ending mo. Kasi bakit? Pakinggan nyo doon sa lugar na yon, who will transform our lowly body that will be conformed for His glorious body according to the working by which He is able to even subdue all things to Himself. Kasama si Lord, ikaw ay maayos hanggang sa kaduluduluhan. Anong lesson dito sa number 5 na to? Na dapat maunawaan mo identity mo. Una, tuklasin at unawain mo ang identity mo para maunawaan mo kung saan ka talaga nabibilang. Kapatid, you've heard me say this before. Hindi ka anak ng tokwa, hindi ka anak ng teteng, anak ka ng Diyos. Ilan dito anak ng Diyos? Taas ng kamay. Come on. Then act like one. Amen. Anak ka ng Diyos? Lapit sa Ama. Anak ka ng Diyos? Mag-request for healing. Anak ka ng Diyos? Doon ang tiwala, hindi sa sarili mo. Kasi anak ka ng Diyos Tama mali. Ang sarap maging anak ng Diyos. Wala pa ako nakitang anak ng Diyos na close kay Lord na pagdating sa problema, tumitiklop. Amen. Wala akong kilalang anak ng Diyos na kahit nag-iisa at walang pag-ibig ay nalulungkot. Di ba, Dayan? Amen. Natsyempo lang yung last line. Wala sa script yun. Wala sa script. Di ba? Lahat ng anak ng Diyos, laging umingiti. Amen. At ang mga anak ng Diyos, malakas mag-amen. Diba? Yan ang anak ng Diyos. May identity na nakikita. Alam mo bakit? Anak ka ng Diyos. Huwag niyong kalilimutan, another lesson, lahat ng ito ay temporal o temporary lamang. So galingan mo ang paghahanda ng iyong eternal kasi yun ang ending mo. You know, I want to end with this phrase, begin with the end in mind. Laging ginagamit namin yan in the management world to begin with the end in mind. Gusto mong yumaman, ang ginagawa mo ba? Nagpapayaman. Gusto mong maayos ang pamilya mo, ang ginagawa mo ba? Maayos ang pamilya mo.
Gusto mong tumatag ang pananampalataya mo, ang ginagawa mo ba, tatatag ang pananampalataya mo. Gusto mong gumaling mag-basketball, nagpa-practice ka ba para gumaling mag-basketball? I mean, is what you're doing gonna take you to where you want to go? Gusto mong mapalapit kay Lord. Ang ginagawa mo ba, nakakapagpalapit kay Lord? Gusto mo sa kalangitan. Ang ginagawa mo ba, papunta sa kalangitan? Ask yourself that question today. Is what you're doing gonna take you to where you wanna go tomorrow? You wanna become a better man? Is what you're doing making you a better man? Gusto mong pumayat? Amen. Is what you're doing gonna take you to becoming a payat person? Amen! Ang pangit nun, nagbibenta ka ng health products, mukha kang may sakit. No? Ang pangit nun, nagbibenta ka ng mga weight products, pero pataba ka ng pataba. Tama ba? Kaya ako, hindi ako nagbenta ng pampatangkad ng mga gamot eh. Kasi hindi pa kami tumatangkad. Amen. Di ba? Tinan mo, yung crew namin. Amen. Kayo unang benefactor mo. Remember this as I end. Spiritual maturity is a goal that all Christians should have. Should be striving for as they seek to imitate God and live out Christ's love. Ang tanging objective natin ngayon at darating na araw at buwan, dapat nagmamature tayo bilang Kristiyano. Dapat nandoon tayo di ba? Ini-imitate daw natin si Lord at isinasabuhay ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sarap umiyak pag nag-worship. Do you agree? May mga taong umabot na sa level na pag nag-worship, umiiyak na lang. Pero may mga tao pa naman na nagsisimula pa lang, hindi pa na nakikita na yung tulo ng luha na yon na nagsasabing, Lord, kailangan kita. Kasi nasa self-dependency pa sila. So how do we ensure that we are maturing in Christ? And please take note of the following. How do we ensure that we are maturing in Christ? Number 1, we live a prayerful life. May desisyon ka, ipagdasal mo. May kakausapin ka, ipagdasal mo. Lalabas ka ng bahay, ipagdasal mo. Ako hindi ako lumalabas ng bahay na hindi ako pinagdadasal ng asawa ko. Lagi niya akong binibless bago ko umalis. Ako para ako may sakit. Kakatokin ko pa sa banyo. Mami, pag-pray mo na ako, alis na ako. Parang kulang yung araw namin na hindi niya ako mag-pray bago ko lumabas ng bahay. Nakuha niyo ako? And I pray that you try that out with your couples, no? Kahit by phone. Bami, nalimutan ko. Pag-pray mo nga ako, pwede naman ihabol yung prayer Kaya dapat ang prayer works. Pinopromote kong prayer works. Diba? Hindi ko lang kaya talagang gumising ganun kaaga. Diba? Karamihan ng mga doon, mukha yatang single. Pero, diba? Mga walang ginagawa. Aga-aga, 4, doon ng prayer works. Diba? But I'm saying lang, live a prayerful life. Pray with your family. Pray with your children. Pray with your wife. Pray with your staff. Ako naniniwala ako, hindi ka na-promote na manager para maging manager lang. Ginagamit ang position mo para mapalapit ang mga tao kay Lord. Amen. Hindi ka binigyan ng negosyo para maging negosyo lang. I-impose mo na every Monday, matapos ang bago magsimula, okay guys, let's pray. Ipakita natin sa mga bata na praying is a habit. Pangalawa, to ensure that you're maturing in Christ, will live to worship the Lord. Sa mga kotse ninyo, sa bahay ninyo, pagising ninyo, play worship songs. Amen. Alam mo, dapat may change of lifestyle para ma-change ang destination. Pangatlo, will live to learn His Word. And that's devotion. Ang sarap maunawaan ang plano ni Lord. Ganun pala yun. Huwag kayong papayag na attend kayo ng mga life group ninyo na hindi kayo nagtatanong sa mga bagay na hindi nyo naunawaan. Amen? Kasi ang sarap ng lumalago, lalo na pag ikaw ay na-addict sa devotion. Kanina umaga, natutuwa ako sa asawa ko, di ba? By the way, palapakan natin ang wife ko, amen! Di ba? Nagsasalita na po siya in public. Meron kaming couple seminar at matapang na siya nagsasalita. Praise God! Alam mo kung bakit? Napatunayan na hindi siya, kundi Holy Spirit pala ang naglilid sa kanya. Kanina umaga, ang aga-aga niya gumising para tapusin yung devotion niya. Nakaka-inspire na akong pastor, late pa ako nagising. Amen.
Nakaka-guilty. So ngayon, kailangan sabayan ko? Hindi. Kailangan lampasan ko pa siya. Kasi akong spiritual leader ng bahay ko. May kausap po ba ako ngayon? Huwag kayong papayag na misis nyo mas malalim kay Lord. Dapat kayo, laliman nyo pa bago lumalim si Lord. Ganon. Chapter 3 ka, tatapusin ko chapter 8. Di ba? Genesis ka, umpisahan ko sa Revelation. Tapos na ako. Pero huwag kayong papayag na mas lumalago si misis. Dapat ikaw, mister, ang lumalago. Disipulos! Mamaya, paano ma-ensure na you're maturing? Number 4, we live to share His Word. Makikita mo yan. Anong kwento mo? I-share mo. Anong ginawa ni Lord sa buhay mo? Share the gospel. Di ba? Evangelism. Kaya lumalaganap Wala namang Facebook nun. And last but not least, we live to help others mature. And that is discipleship. So sana maunawaan natin yung proseso na gusto ni Lord para tayo meron tayong grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 na dapat nagle-level up. Amen. Can we all stand up as we pray? Na-bless po ba kayo yung umagang to? Amen? Ako'y naging daluyan lang naman po ng isang pagpapaalala na you don't have to journey alone. Amen. Yan ang magandang balita dyan. At kung wala pa kayong mga life group, wala pa kayong sinasalihang mga ganon, please, get connected. No? Ang sarap na marami kang prayer warriors. Ang sarap na marami kang kasama na pareho pala kayong mga pinagdadaanan at pwede kayong magpalakasan. So why don't we close our eyes and let's pray. But this time, bago ako mag-pray, please, speak to God right now. Come on. Kalimutan mo yung katabi mo kung siya ay nagpe-pray. Ano man ang ginagawa mo ngayon dyan, please listen to me. Speak to God right now. Come on. Kausapin mo ang Panginoon at isuko mo ano man ang nandiyadyang natitira na dapat pang isuko. Huwag ka na magdalawang isip. Huwag kang lalabas dito na may dala-dala ka pa. Baka panahon na para talagang mag-level up. Panahon na para mag-mature. Ano yung pagmamalaki natin sa ating mga generation na darating? Ako, pwede akong kunin na ni Lord bukas kasi parang feeling ko, naipakita ko na nag-mature na rin ako. Ikaw, ganun ka rin ba? I pray that this morning reminded you, take your relationship with God seriously. Do not take the cross for granted. Hindi ka niligtas para lang maging ganyan. Niligtas ka para ang buhay mo ay maging pagpapala din sa iba. Pero kailangan nilang makita na yung mga ugali na mali ay naitatama. Kailangan nila makita yung karakter na pangit, inaayos. Kailangan nila nakikita na gumagalaw ang Panginoon sa buhay mo. Kaya kung meron ka pang kaunti-unting dapat ayusin dyan, maaari ba? Isuko mo yan ngayon kay Lord. Ipanalangin mo ngayon kay Lord na please Lord, baguhin mo to kasi mapapahiya ka sa buhay ko. Lord, tanggalin mo ang bisyong ito. Mapapahiya ka sa buhay ko. Lord, turuan mo ko, Lord. Paano ako magiging leader sa bahay ko, Lord? Ilapit mo ngayon kay Lord yan. Encounter the Lord today. Hindi sukatan ng tagal sa church para sabihin na lumalalim ka, no. Ang tunay na sukatan is mas lalo kang bumababa habang nakakakilala ka kay Lord. Na sa araw-araw, hingi ka ng hingi ng tulong na may mabago sa iyo. Lord, tamaan mo ko. Lord, baguhin mo ko. Lord, alisin mo to. Yan ang sukatan ng isang taong lumalago kay Lord. Raise your hands, church. Heavenly Father, I pray for each and everyone who is here today, who's listening to my tone and my voice right now. In the mighty name of Jesus and by His blood, I speak
restoration in your family. By the blood of Jesus, right now, receive the healing that comes from the Holy Ghost. Right now, in the name of Jesus, nagsisimula na ang paggaling sa kang anumang nararamdaman mo ngayon. Right now, in the mighty name of Jesus, naayos na ang problema mo sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa pamilya mo, sa relationship mo. Naaayos na. Pero kailangang ayusin mo ang pananampalataya mo. Learn to believe that you will see. And Heavenly Father, I pray that today will be the day that everything will change forevermore. In Jesus' name we pray, and everybody say, amen and amen. Come on, let's give God a big clap offering. Praise God. Gusto lang kang batiin. Batiin ko lang sandali ang ating mga new friends. Alright? Andito po si Ana Marie Parinas, Brenda Relevante. Come on, palapakan natin sila. Alma Landong, Elias Landong, Ina Landong. We have Jeremiah Marasigan, Carmina Marasigan, Vanny Marasigan, John Matthew Sandalo, and Jeremy Marasigan. Palapakan po natin sila. And let's all give them a warm welcome. Sabihin natin, welcome to Life Giver Church. 1, 2, 3, go! Welcome to Life Giver Church. Amen and amen and amen. Okay na, benediction na tayo. Alright. So let's all stand up once again. Kaya umupo pa kasi kayo eh. Di ba, no? Pwede ba sabihin mo dun sa katabi mo, masaya ako nandito ka ngayon. Sabihin mo nga, yeah. Sa katabi mo, sabihin mo, na-bless ako sa buhay mo. Yeah. And let's all raise our hands and receive the blessing from the Lord. May the Lord's blessing be upon you. May His face shine continuously in your lives. May the Holy Spirit fill you to the brim, overflowing with goodness in your life. May the Lord continue to replenish, rejuvenate you in all the things that you do and give you peace. Umuwi kayo na may kapayapaan, umuwi kayo na may katapangan sa Panginoon, at umuwi kayo baon-baon ng pagmamahal ng Panginoon dahil mahal na mahal kayo ng Panginoon. In Jesus' name we pray, and everybody say, amen and amen. God bless everybody.